Din ang pagbibigay-pugay sa henyong si Albert Einstein, isang typographer mula Germany, ang gumawa ng font base sa kanyang sulat kamay. Dito naman sa atin, may nakaisip na gumawa ng font hango sa sulat kamay ng pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. May news to go si Trisha Zafra. 100 taon na ang nakararaan, niyanig ng henyong si Albert Einstein ang mundo ng physics nang madiskubre niya ang general theory of relativity. Bilang pagbibigay-pugay, ngayong taon, isang typographer na nakabase sa Germany ang gumagawa ng font na batay sa sulat kamay ng sikat na henyo. Kasama ang isang dancer na nakabase rin sa Germany, nangangalap sila ng pondo para sa 6 na buwang proyekto. Ayon sa isang information technology and web design expert, hindi kailangang maging henyo para gumawa ng font, pero bawal daw ang tamad at walang pasensya. Isang paraan daw ng paggawa ng font ay pagbalangkas sa sulat kamay. Gamit ang larawan ng manuscript ni Einstein, binalangkas ang mga kurba ng isang letra gamit ang mga inilapat na control points. Ito ang lumilikha ng panibagong linya at kurba na gagaya sa letra. Kailangan ding pulido ang hugis ng mga dulo ng letra para mukhang makatotohanan. Parang madali, pero mabusising proseso raw ito para sa lahat ng letra ng alpabeto, numero, simbolo at kombinasyon ng mga ito. So you have to make different combinations for how the letters look together. So kunwari, pag yung F lang, iba yung itsura niya pag may FL siya or pag FFL. Yung tawag doon mga ligature. Malabo raw magamit sa academic paper ang Albert Einstein font, sabi ng ilang scholar ng bayan na aming nakausap. Pero excited na rin daw sila sa paglabas ng bagong font. Nape-preserve yun, yung handwriting mismo ni Einstein, and mas maaalala siya ng mga tao. Sa tingin mo ba magkakaroon ng stroke of genius yung mga taong gagamit nito? Sana, para magamit ko rin. Pero bukod kay Einstein, sino naman kaya sa tingin ng ilan ang dapat gawan din ng sariling font? Gat Jose Rizal po. Opo. Siyempre, Filipinos, tapos estudyante na nangarap. Trisha Zafra, GMA News.